hanggang ika-25 oras po. Ika-26 na ba ito? Anong oras ng ating translasyon? Magandang umaga po. Alam naman po natin na ang pamamahala po ng buong pagdiriwang ng kapistahan ng Mahalabong Nazareno dito sa Quiapo ay pinabibilangan po ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, maging mga non-government agencies, private individuals and groups. Kasama po natin dito, at tayo papasalamat sa Diyos, ang pagtulong, kalinga, suporta ng ating local government dito sa Maynila, regional, and even national. Ito po ay nabibilangan ng mga hangin ng mga sundalo, Navy, Coast Guard, and intelligence community. Of course, kasama definitely ang Department of Health. So regularly, since the celebration started, we have the mat. We have a place where we are together. We're monitoring everything. So it was a regular thing, I suppose. It's my first time po to celebrate the fiesta of Quiapo as the parish priest. Until this morning, early this morning, we were informed by the Department of Health na medyo po yung resources natin in terms of people, doctors, and all the medical professionals and volunteers, medyo pagod na rin po. I mean, it is easy to understand. It's been 24 hours already, and medyo nadideplete na rin, nahihirapan na rin po to cope up physically. Their hearts are there, their spirits are there, but of course, the flesh, may limitations siya. So that, and then after that, of course, together with that, we saw some figures dun sa mga nasaktan, dun sa mga seryoso mga nasaktan. So what we did, we came together, bring everyone together, and then the situation was presented, and then we came up with a consensus of finding a way para matigil na muna pansamantala yung posisyon o yung translasyon. According nga sa mga observation, may mga dumarating po na mga deboto, fresh from home, fresh from a good sleep, night's sleep. Ang dadadatnan, mga volunteers natin na pagod na, 24 hours na tumatrabaho. So, we explore every options that we had until we came up to the best option that we were seeking at the time. And that was to stay for a while doon sa San Sebastian Parish. Makapagpahinga muna po itong ating mga medical professionals. Makapagpahinga po lahat ng mga volunteers who are trying their best to keep the translasyon safe for everyone. So, I have to take courage and to take the microphone doon po sa Dungaw. And so, I did with the grace of God, nakapagin po ng lakas ng loob. And I know this is a very crucial announcement. And na-explain to them. Nakiusap po ako, explain the situation as best as I can. And then after a while, after those announcement, I saw the whole congregation gathered there. They were agreeing with me. I was at a good point of view. Nasa taas ako kitang-kita ko lahat. Most of them were clapping. Kasi it was a very beautiful moment of the son meeting the mother after 10 years. Ito 10 years na po ng Dungaw ito And nagkataon naman, God's providence, talagang siguro linais ng Panginoon for us to see a moment when the son and the mother come together. And it's very close to our hearts as Filipinos.
na yung ating mga magulang, especially the nanay, makikita ulit ng kanyang anak. And, other than that, of course, the mothers are always considered as home. Diba? Ang nanay natin, parang tahanan natin. Once we are with our mothers, wherever we are, we feel we are at home. Yeah. So, everything was, I think, medyo it was taking a while, pero from where I saw the andas, no? Getting closer and closer and closer to the gate of San Sebastian Parish. And at this point, I would like to thank my brother priests, no, Father Hector as the parish priest of San Sebastian, with a very short notice. Talagang they welcome. They saw they saw the situation. The priests were all awake, no, and they were all willing to accept the Jesus Nazareno. I felt so at home with them until yun nga po. No, I got down from the Dungaw. I was actually waiting already for the Jesus Nazareno and last with the parish priest dun sa gate, the inside of the gate, until someone approached me and said, "Father, there's something happening outside." Na iba na pala ng daan. So, yeah, that's it. That's all about it. Ang akin na po, from this is may pakiusap to all of you brothers and sisters. Please pray. Kasi, the figures will not lie. Yes, this is a very spiritual activity. But we don't disregard the physical welfare of people. It's a very beautiful spiritual exercise. You are able to express your faith in God, your devotion to God. But mind you, God is also after the welfare of our body, our physical body. Hindi din ang Panginoon yan. At yung katawan natin, yung ginagamit natin para itaguyod yung ating mga mahal sa buhay at tuparin yung plano ng Diyos sa buhay natin. So, ano ka-importante ang ating katawan? Yun po yung pinaka. So, please, hindi pa ilang oras pa bago makarating po yung ating andas, I would like to ask and appeal to everyone. Please say a little prayer na hindi na mag-increase yung number of casualties and then makabalik yung andas dito sa simbahan and most especially makabalik ang mga kaliboto natin ng ligtas sa kanilang pamilya, sa kanilang tahanan. Maraming salamat. Patagalan po yung prosesyon po. Unang-una, bakit natatagalan? Maraming humaharang, no? Kapag may mga taong humaharang sa andas, hindi ito nakakadaloy ng maayos. If I'm not mistaken, maaaring ito ang pinakamadaming umaten when it comes to sa pagdiriwang ng translasyon. At this time, we don't have any figures yet because hindi pa talaga tapos ang daloy ng prosesyon. Pero ito, sa history ng prosesyon, ang pinakamadami na dumagsak para sa pagdiriwang ng prosesyon. Isa pang nakabagal ay maaaring pagod na nga, sabi nga ng ating pura paroko, dahil mahigit 24 hours na silang nandoon, mahihina, kailangan ng lakas, nakakapagod talaga ito. At kagaya nga ng sinabi ko, dahil nga sa dami ng tao na dumagsak at humarang, talagang yung pwersa para makausad ang andas, talagang mabagal po. Okay, next question, si Father Robert Arellano po, ang ating official spokesperson ng translasyon, ang sasagot po sa inyong mga questions. Go ahead, your name and your media entity. Lapit mo, Kenneth. Meron lang po, Jimmy. Nabanggit po ni Father kanina that he saw the devotees agreeing to the proposal to have the Nazareno stay muna sa San Sebastian Church. But bakit po na iba yung agos ng mga devoto at nasabay po yung andas, papalik pa rin po dito sa Father Church? Sige po. Sa aking pagkakatansya kanina, dahil nandun din ako, nung ang ating pura paroko ay nagbigay ng anunsyo, hindi po siguro ganung na-pick up nung mga mamamasan yung nasabi ni Father na ito ay panandaliang titigil sa San Sebastian.
Ang ginamit niyang term ay mananahan saglit upang makapagpahinga. Maaaring yung pagkakaunawa ng mga mamamasan ay hindi na ito ibabalik sa Quiapo. Kaya nagkaroon ng masidhing pagnanais sila na agawin yung dapat na ruta ng announcement na panandali ang ilalagay sa tahanan ng kanyang ina. Dahil nga masidhi ang pagnanais ng tao na maibalik sa Quiapo, ibinalik nila ang andas para magtuloy-tuloy sa original na ruta. Sa ABS-CBN News. Father, pwede po ba namin ma-confirm yung details po ng dalawang casualty namin? Yes. Discussion. For the records, ito po yung confirmed records po natin at this point in time. We already have 1,700 cases, 2 of which it was confirmed death cases pa. Then, merong isa pa po tayo na journalist. So, all in all, 3 po. Pero yung ating journalist na maalam is not directly involved to the translasyon activity. Yung 2 cases na ito po, ito lamang po yung involved sa prosesyon. And currently, we have 29 cases na closely minomonitor po natin. Follow-up lang po, may details po naman. Next question, ating reporter. Bigyan natin pagkakataon po yung lahat ng reporters na mamaya pwede mag-ambush interview. Thank you. Magandang mga Father, Dan Gonzalo ng Ceremony of Zanias. So far po, ano pong observe natin sa behavior ng mga deboto? Kasi last time this happened na they made a decision to change that or something that has na 2012 statement. So, ano pong observe natin na may similarity to what in sa last time now? Ang aming trajectory kasi, kung makapansin ninyo, nung kami ay nag-introduce ng andas, talagang nabawasan yung pagsampa. Pero sa pagkakataong ito, despite sa panawagan ng simbahang Katoliko at sa inyo sa mga social media, ang laki ng tulong na ibahagi ninyo, talaga namang naranasan namin at nakita yung ating malawakang panawagan na bawal ang pagsampa. Yet may mga deboto pa rin tayo na hindi sumunod sa ating panawagan. Ito rin po ay isa sa nakahadlang sa bilis ng translasyon. Siguro masasabi rin para sagutin ng iyong katanungan, ang talagang malaking nakikita natin dito ay yung talagang mga tao sumasampa. Okay, next question from other media. Good morning, I'm Nalcom from News 5. I just want to clarify lang po and on behalf of the media team, ano po yung cause nun, and irrespective of sa family, naging challenges po ba yung pagsampa ng mga devotees po at yun po ba yung mga cause ng casualty po natin? Ano po yung Yes. directly cause po ng casualty natin? We're going to report our casualty once we have all the details already. So currently, mga sariwang bato pa lang ito ng informasyon. Pero kailangan natin matuntun talaga yung detalye ng ating 2 casualties. So magkakaroon ulit tayo ng final press conference at doon natin ilalatag. Kaya sa ating mga kapatid na social media, huwag na po muna natin siguro itong masyadong bigyan ng highlight. At least generally, meron tayong 2 casualties ngayon at ibibigay po namin ang talagang klaradong detalye sa ating final press conference. Ang gusto lang po natin sabihin ito, nagkaroon ng mitigation po sa hanay ng simbahan, pamahalaan at interagencies. Ginawa ang lahat ng paraan. Dahil nga nagkaroon na tayo ngayon ng mga ganitong reports na dumadami yung kaso natin ng medical records. Siguro wala namang isa sa atin gustong tumaas ang mga numerong ito. Kaya kailangan gumawa ng paraan. Yet despite our initiative, yung mga talagang deboto at mamamasa natin, may masiding pagnanais na maibalik agad ang andas dito sa simbahan ng Quiapo. Nag-check for the CRX. Possible po ba na next year may pagbabago sa Ayun po yung pinag-uusapan ngayon that we're going to have immediate evaluation.
Sabi nga natin, sa bawat taon, ito ay bagong karanasan, bawat taon tayo ay natututo. Kaya ngayon, pa lamang yung mga karanasan ngayon, ito ay ating nire-record para maging ating instrumento para sa mga darating na taon na paglilinaw. Next question. Microphone. Good morning. Vince Lopez po from Manila Standard. Any updates po for trial? May mga monitor po ba tayo for the duration of the transaction? Generally, we have zero crime rate po. Wala tayong naiulat na krimen, maaaring may mga konting pagtutulakan, pero ito ay normal na kapag isinasagawa ang transaksyon. Pero ang krimen, wala po tayong any reported incident. Other question? Kenneth. The next is Sir Stanley po. Good morning, Father. This is sorry po of PTV. Father, can we get clarification po because we're hearing a lot of things from the other devotees who were previously with the Andas, and when they got back to Quiapo, they mentioned that may sumabog na or may sirang gulong, dalawang gulong, o natabingi, or can we get clarification po with the status of the Andas? Currently, functional po ang ating andas. Nabanggit ni Kuya Alex nung unang press briefing kanina na medyo bumababa, sumasadsad yung andas dahil may mga taong humaharang sa harap nito. Kaya parang medyo nakayupo. Pero as of our last lunaw kanina, maayos na naiaandar, maayos na gumagalaw ang ating andas. Okay, thank you. Next is Sir Gahel. Zacharian Salopo from Important. Balik lang po ako sa nangyari sa San Sebastian kanina. Were there any attempts po from Quiapo Church, from the side of Quiapo Church, na habulin yung andas kasi nga po hindi sinunod yung directive na doon na po sana? And how should the public view this po? Normal po ba to or talagang different? May nagtitimon kami kanina doon para maipasok ang andas sa loob ng San Sebastian. Pero talagang malakas ang agos at pwersa ng mga mamamasa ng Tibondo. Nandun din nakaantabay ang mga hanay ng kapulisan para sa kung anumang mangyayari gulo. Pero nga dahil nakita na namin na talagang tumagilid na yung andas, maybe yung deciding factor at dinere-diretso na ng mga mamamasan, hindi na po kami nagkaroon ng voice-over. Kasi kagaya kung mapansin nyo kanina, may nagma-microphone po doon para i-direct yung ruta papasok ng San Sebastian. Dahil ito nga ay kinuha ng mga ibang deboto at iniba ang anyo ng andas at nagdire-diretso, mas lalong mapapatagal kung ibabalik sa San Sebastian. Kasi yung direksyon nito ay sumalungan. Okay, thank you so much sa ating mga media partners. At dito po natatapos ang ating press conference.